mas matindi po or mas dadami at dapat magkaisa ang mga Pilipino sa pagbabantay sa Senado. Kayo man ay pro-Duterte o anti-Duterte, pro-Marcos o anti-Marcos. Kasi po, ang impeachment or issue ng trial sa Senado ay dapat mangyari. At sa lalong madaling panahon ay kailangan po ito. At sa paggagawing trial, mahalaga ang pagmamonitor, pagbabantay ng ating mga mamamayang Pilipino. Dahil po ito ay impeachment, pagpapatalsik, pagpapatunay sa ebidensya o wala bang ebidensya kung anuman, kauna-unahang pagkakataon sa isang Vice President ng bansa. Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon. Kasi sa issue ng presidente, nangyari na ho kay Erap yan. Di ba nagkaroon din ng impeachment trial kay Erap. So, dito sa pangalawang Pangulo, first time po ito sa ilalim ni Sara Duterte. Kaya sinasabi kong mas matindi ang pagbabantay na gagawin ng taong bayan kasi obligasyon na natin ngayon itong alamin. Okay? At manood, kumilatis kung ano ang takbo ng trial na gagawin. Kasi ako naniniwala until now, hindi pwedeng hindi magkaroon ng trial ngayon. Kasi obligasyon niya ng mga senador. Huwag nilang technically ng issue na sila i-recess na. Hindi, magtrabaho sila. Dahil ang mahalaga ay malaman ng taong bayan, tama ba o mali ang mga ebidensya. Ito po yung paglilitis, pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng sektor kung paano patunayan ang ebidensya at paano labanan ang ebidensya ng kabilang panig. Trial nga po ito. Kaya pati mga senador, ngayon pa lang pinapalalahanan natin na dapat maging neutral din sila rito. Dahil nakataya ang inyong political career dito ho sa impeachment trial. Ang mga senador na re-electionist, tagilid yan pag iba ang kanilang ibinoto na hindi papabor sa bayan. Ang mga senador na hindi kandidato ngayong Mayo, ngayong taong ito, at nag-iba rin ang inyong desisyon at hindi na gusto ng taong bayan, mananagot kayo sa next election sa 2028. Hindi yan makakalimutan. Kaya sinasabi ko, nakataya ang karera, kinabukasan ng mga senador dito sa impeachment trial. Although naniniwala ako, political, technical, legal issue ang impeachment. Pero dito ho sa mga inilatag ng Kongreso, kaya nakakuha ng sobrang numero na nag-endorso, complainant, endorser ng kasong ito na umabot ng 215. Napakadami po nun. Dapat 106 lang o 103 lang. Pero nadoble. Sobra. Yung mga congressman na pumabor sa impeachment dahil sa kanila nagsimula ang mga investigasyon at sila nakadiscover ng mga ebidensya at pagpapatunay doon sa graft and corruption, bribery, pagsisinungaling, at alam ng taong bayan yung mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House na hindi nila pinalampas. Kaya nga, number 1 sa signatory na nag-endorse ay si Congressman Sandro Marcos, presidential son. Okay? Ang nag-endorso at sunod-sunod na yung 214 o 215. So, dahil dyan, kaya ko po pinapaliwanag na lahat dapat ay mag-participate sa pag-monitor yung boses ng taong bayan sa malayang paghahayag sa social media, sa mainstream media, ay kailangan po yan. Kasi ang impeachment trial ay taong bayan po ang may higit na dapat ay matuwa at magkaroon ng kaliwanagan. Hindi lang ang akusado, hindi lang ang nag-aakusa. Kasi yung pinag-usapan dito, betrayal of public trust, yung kawalan ng tiwala. Kung magiging maganda ang proseso ng impeachment trial at tatrabuhin ng senador ng neutral ang trial na ito, yung public trust ay dahan-dahang maibabalik. Pero pag nagkampihan sila, pakapatuloy na may mga Pilipinong mawala ng tiwala sa proseso ng ating mga batas. Yun ang dapat pag-ingatan. Maging neutral, tumingin sa ebidensya, hindi sa kapartido, hindi sa utang na loob, hindi sa pagkakaibigan ang mga senador judge. Actually, simula ngayong araw na ito, dapat lahat ng senador judges ay huwag munang magsalita sa isyong yan.
Kasi sila yung mag-decide. Ano man ang kanilang sasabihin, baka pagdudahang sila'y bias. Ikaw man ay pro o anti-Duterte o pro o anti-Marcos, pag nagsalita ka ngayon, pagdudahan ka. Nakita nyo yung mga senador, yung mga nasa judicial body, mula sa Chief Justice hanggang sa lower court. Pag may hawak silang kaso, hindi nagpapa-interview, hindi nagsasalita sa kasong hawak nila kasi ayaw nilang mabahiran ng pagdududa at maka-epekto sa kanilang desisyon ang kanilang mga interview, kaya hindi sila nagpapa-interview. Dapat itong mga senador manahimik muna rin. Ang senador na mag-iingay tungkol dito sa kasong ito, mahahalata kayo at mararamdaman ng taong bayan kung saan kapanig. Magiging bias na ang inyong magiging desisyon. Kaya dapat nakatingin kayo sa ebidensya, hindi nakatingin sa kapartido, hindi nakatingin sa kaibigan o kung anumang utang na loob. Walang utang na loob dapat pinag-uusapan dito. Kung hindi, ang mamamayang Pilipino ang babawi ng utang na loob. Ang magbabawi pagdating ng eleksyon. Pag ang mga senador judge ay naging bias at hindi po naging neutral sa pagtingin sa ebidensya. Mayroon bang ebidensya o wala? Trial ang kailangan para madinig natin lahat. Live yan sa radyo, telebisyon at sa mga social media. Kaya everyday na trial kung kailangan everyday yan o every other day. Malalaman ng tao may ebidensya ba o wala. Sinong senador judges ang bias, neutral, o walang pakialam, walang alam, or magaling. Dito magkakasubukan. Ano bang meron ang mga senador? Anong talino meron ang mga senador? Anong tapang meron ng senador? Anong paninindigan meron ng senador? Yan ang aabangan ng mamamayang Pilipino at ng channel na ito. Kaya ngayon pa lang po sinasabi ko na yung lahat ng aking mga followers, subscribers dito sa aking channel, Mike Abi Opinion at MA Pinoy TV, yan po yung ating may papangako. Babantayan natin ito sa abot ng ating kakayanan. Kung paano natin maipapaliwanag ang bawat araw na trial, ano ang mga nangyayari, ano ang dapat mangyari, at ano ang mga nababagay na aayon sa kagustuhan ng tao at naaayon sa batas, sa rule of law, due process na pinag-uusapan. Okay? Kaya nako, marami hong mga balita. Huwag kayong aalis, huwag kayong matitinag, huwag kayong malilingat. Kahit alam namin yung mga kababayan natin sa abroad, nilalamig, pagod, puyat, lahat-lahat. Pero ganun po talaga ang buhay. Kahit dito sa Pilipinas, trabaho lang tayo. Pero itong mga balitang ganito, huwag nating iwasan kasi nakataya ang kinabukasan, kapakanan ng ating bansa. Pangalawa, sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan itong ini-impeach at itatrial sa Senado. Hindi pang karaniwang posisyon. Pangalawa, sa pinakamataas. First time sa kasaysayan ng political history sa Pilipinas na ang pangalawang Pangulo ini-impeach ng Kongreso dahil sa betrayal of public trust, dahil sa di umano'y pang-aabuso at hindi daw karapat-dapat sa posisyon bilang pangalawang Pangulo. Iyan ang tatanungin at dapat panindigan nila na mga prosecutor at yan naman ang haharangin, didepensa ng mga abogado at ng kampo ng mga Duterte. Kaya kaabang-abang. Matindi pa ito sa Hollywood movie. Ito ho ay isang makasaysayang paglilitis, isang kapanapanabik na ating babantayan. Kaya magbabantay tayo. Please like, share ng video ito.